Okay, good morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa God's morning, sa araw na ito, araw na po ng Sabado, Saturday, March 22, 2025. At ngayon pag-usapan din natin ang the word Sabbath's purpose. Dito po sa ating talatang ito, muli tayo ay sasamahan ng aking partner upang magbasa at manalangin sa ating devotion for today, ang the Sabbath's purpose. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa Marcos 2:27, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilikha na ang tao para sa araw ng pamamahinga. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa araw na ito na muli niyo pinagkaloob sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po, napakadakila ng iyong puso para po kami ay mahaling lahat, Panginoon, sa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din po, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang mga kasama po namin ng kasalukuyan po ay may sakit, Panginoon, may mga karamdaman sa kanilang katawan. Nawa, Panginoon, ay gumaling na po ang kanilang karamdaman, Panginoon. Nang sa ganon ay lalo pang lumakas ang kanilang katawan. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. This our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat at ang ating kaunahang kasama ngayon ay ang si Ate Carmelyn Tanyo family. At muli sa ating paglalakbay sa temang ito ay ating napag-usapan ang Sabat. Ano nga ba ang Sabat sa iyo, partner? Ang Sabat ay ang araw ng pamamahinga para sa ating mga trabaho at ganoon din ito ay araw ng pagpupuri sa ating Panginoon. The Lord's Day, isang magandang pagdidiin o pagtutuon sa ating aral na ito mula sa ating Panginoon about sa Sabat. Paano ba natin ito ginagawa? Kasi kalimitan, maaring nagagawa natin ang Sabat na ito bilang isang requirement sa kailangan kong sumimba tuwing linggo o araw ng Sabado. Tama ba? Tama. At kalimitan, ito ay hindi natin nauunawaan ang tunay na purpose. No? Ano nga ba yung Sabat? Sa rest day, tama naman yun. Rest day at panambahan sa Panginoon. Very precise. Yun ang tunay na kahulugan. Ang pamamahinga na nagbibigay sa ating kapakinabangan at nagpahinga upang alalahanin natin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon, ito yung ating patutungkulan. Sabi nga ng ating Panginoon sa Amplified Version, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. No? Ay, mamahinga ako kasi para gawin ang mga bagay na ito. Ay, mamahinga ako kasi para ganito. Ang dami, Kaya, malimit ay meron tayong mga ngayon, summer, malapit na mag-summer. Ang Sabat na ito ay ito tayo, long weekend. Let's enjoy, Let's take a rest, tama ang mga bagay na ito. Pero wag nating kaligtaan na ito ay araw din ating Panginoon. Dito sa ating talatang ito mula sa Mark 2:27 ay nagbibigay sa atin ng pananaw tungkol sa layunin o purpose ng araw ng pamamahinga, na mas kilalang Sabat, o sabi nga ay the Lord's Day. Ito ay isang pangunahing aral na may kaugnayan sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kumusta nga ba ang relasyon
natin sa ating Panginoon Diyos. Gaano ba kadalas ang minsan? No? At ating papel bilang mga nilalang. Sabi nga, we are made to worship God. At dito, nilalang ang Sabat na ito, no? Para sa ating kapakanan. Sabi nga, ang Sabat ay isang salitang English na nangangahulugang araw ng pamamahinga, no? The rest day, no? Ito ay nagmula sa Hebrew words na Shabbat, no? Na nangangahulugang paghinto o pagtigil. Partner, ano ba sa iyo ang paghinto o pagtigil sa iyong pananaw na mula doon sa salitang Shabbat ng Hebrew words na ito? Paghinto at pagtigil. Siyempre, no? Self-explanatory na, no? Parang ganon. Mahalaga na makita natin, no? Maaaring ito ay paghinto natin sa alalahanin. Maaaring ito ay paghinto natin sa mga problema, paghinto natin sa ating mga ginagawa, trabaho, o pagpigil natin doon, no? Maaaring kung minsan wala naman ako ginagawa, pero stress ka, no? Sa pag-iisip. Isip mo. Madami, no? Ang Biblia ay sa pananaw na in biblical principle, ang Sabat ay isang araw na itinakda ng Diyos para sa pagpapahinga at pagsamba natin sa Kanya. No? Yan po ay itinalaga, no, upang mag-internalize tayo. Lord, salamat sa linggong ito. At ako po yung nakasurvive. No? Lord, kailangan ko po ang wisdom, Panginoon, para sa susunod na araw. No? Yan ang sabi nga ay yan ba ang laman na ikapitong araw natin? O ang maaring araw ng Sabado o maaring araw ng Linggo na tumutugon sa ating rest, no? Or rest day, no? Sabi nga, kalimitan, ito ay nakatuon tayo sa kalendaryo, tinitingnan natin, minsan tinatatakan pa natin yan, sinusulatan natin yan, ano ang iyong activity, no? Maaring nandyan, pupunta ako sa ganito, punta ako sa ganito, punta ako sa ganito. Pero, nakapapasok ba tayo sa kapahingahan ng Diyos? Na isang tanong. Sa lumang tipan, ang Shabbat o Sabat ay isang mahalagang bahagi ng batas. No? Ito ay isang batas ng Diyos para sa mga Israelita na nagpapaalala sa kanila sa kanilang pagpapalaya o sa kanilang kalayaan mula sa hagupit ng Egyptian o ng Ehipto. At ang kapangyarihan ng Diyos na lumikha ang siyang kumilos upang maligtas sila sa hagupit na ito o yung slavery. Diba tayo minsan, slave tayo ng, sa ngayon ba, meron bang slavery? Palagay mo sa buhay ng isang tao ngayon dahil wala na naman tayo sa Ehipto. Anong naiuugnay sa atin ng slavery na ito sa kasalukuyang panahon? Minsan, sa trabaho. Trabaho, pwede. Kasi, problema, no? Problema. Minsan Sakit. din sa sarili mo, sa anxiety, yung mga iniisip mo, hindi naman dapat isipin. Isip ka ng isip. So, yun yung mga nagiging slavery ngayon. Yun yung nagiging nagpapahirap. Nagpapahirap sa mga sarili natin. No? O maaring sa iniisip natin, no, ang kalimitan, ang tugon natin ay pera. No? Kaya nga iniisip natin, kung marami tayong pera, madami akong magagawa. No? Pero ating pansinin na maraming tao na maraming pera, ngunit wala ng relasyon sa Panginoon Diyos. Maraming tao ngayon ang mas naging busy na sa pagkakamit ng pera, ngunit lumalayo na sa Panginoon Diyos.
At marami dyan ang in denial. Nagsisimba naman ako, nananalangin naman ako sa Panginoon. At ito'y nagiging tradisyon at nagiging isang basihan ng isang tao o scapegoat, no? Kaya mapapansin natin, pag tinanong natin, kapatid, naka-attend ka ba ng ating service for this Sunday? At tatanungin natin, anong mensahe? Ang ganda. Anong mensahe? Ang ganda. Anong mensahe? Ang ganda. Pero hindi natin naunawaan. Dahil marami na ngayon ang slave ng kanilang na-slave ng mundong ito. Sabi nga, yung katawan mo, maaring nandoon, pero yung isipan mo ay wala doon. Wala sa Diyos. Yung puso mo. Ang puso mo, maaring wala din doon. No? Dahil kung anong iniisip mo, ay siyang laman ng isip, ng puso mo. Sa bagong tipan, itinuro ng ating Panginoong Hesus na ang Sabat ay para sa ikabubuti ng tao, hindi upang supilin sila. Nakalulungkot minsan, ang araw ng Sabat ay parang tila ba kabigatan, pasanin. Bagamat hindi natin naunawaan na ito ay nilikha ng Diyos para sa ating ikabubuti. Bagamat hindi na natin kailangan sundin ang lahat ng detalye ng Sabat sa ilalim ng lumang tipan, ang espiritu ng Sabat o ng Shabbat, no, sa Hebrew word, o yung pagtigil o paghinto, ang pagpapahinga at paglalaan ng panahon sa Diyos, mga kapatid, ito ay nananatiling mahalaga para sa ating mga Kristiyano. Napakahalaga po ng araw na ito. Sa madaling salita, mga kapatid, ang Shabbat o Sabat ay isang araw ng pamamahinga, pagsamba at pag-aalala natin sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga tayo lumulundag, umaawit, sumasayaw sa ating Panginoon. Hindi para ipakita, ay magaling ako kumanta, magaling ako sumayaw. Kundi upang purihin siya. Ano, ang sarap bukas, no? Sa ating service, talagang yan ang excitement ng lahat, no? Attend tayo ng service, makapag-fellowship tayo, no? At mapag-usapan natin ang Panginoon. At patuloy nating damhin ang presensya ng Diyos. Sabi nga, ang araw na ito ay pwede natin gawin sa araw-araw. No? Pero sabi ng Panginoon, huwag natin kalimutan ang pagtitipon. Kaya tayo nagsasama-sama. Meron tayong araw na para purihin ang Diyos sa bawat araw sa ating buhay. Balit meron tayong dapat itinatalaga sa ating pagtitipon. Na tayo ay nagsasama-sama upang sambahin ang ating Diyos. Espiritu ng katotohanan. At yun ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon. No? Kami po sa araw ng bukas, no, linggo, kami po ay nakatalaga sa oras ng 2 p.m. No? Diyan sa Bulacan, meron po tayo diyang panambahan, no? Diyan sa lugar na yan. At tayo ay nagpupuri at ating inaalala at sinusunod ang turo ng ating Panginoong Hesus na ito. Ito ay isang tanda ng pakikipagtipan sa Diyos at isang pagkakataon para sa ating spiritual renewal, no? Pag-re-renew natin ng spirito. Kaya nga, nakakaranas tayo ng kapahingahan sa tuwing tayo ay dumadalo sa gawain. Maraming tao, kahit na hindi reliyoso, ang kumikilala o nakakilala sa konseptong ito ng isang araw ng pahinga. Meron nga akong isang alam talagang punong-puno, puro alalakihan, no? Sabi, nandun si Kristo. Yung pala sa bungay, no? May Kristo. Logis, no? Nakakalungkot, ano?
yung araw na linggo, pero dito po sa amin, sa San Pablo, halos araw-araw ho ang sabong. No? Diyan sa Concepcion. Kaya nga ho, nakalulungkot din kasi bukod sa traffic, no? Ang daming pasaway na tricycle driver, jeepney driver na talaga sa gitna na tumatambay at nagpa-parking. No? I'm not saying na hindi masama po yung na tayo ay maghanap buhay. Hindi ho. Sabi nga po, mas maganda rin ho na nasa lugar yung ating paghahanap buhay. Hindi nakakapurwisyo sa ibang tao. No? Bagamat hindi po yun ang tunay na Kristo. Subalit nakalaan ng mga tao o sabi nga, mga kalalakihan o mga ama na makita natin nasa sabungan na sinasabing walang time, no? Walang time sa Panginoon, pero may time sa pagsusugal. Not to judge them, but napag-usapan lamang po natin na kailangan natin si Kristo sa ating buhay. No? At huwag nating sayangin ang mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, ipinagkatiwala ng Panginoon Diyos ang anumang yaman ng mundong ito para gamitin natin sa ikabubuti natin. Ang pagkakaroon ng araw ng pahinga mula sa trabaho at pang-araw-araw na gawain ay nakakatulong sa ating kalusugan at maaaring kagalingan. Mga kapatid, ang araw ng pamamahinga ay para sa ikabubuti ng tao. At yan ang idiniin ng ating Panginoong Hesus sa ating talatang ito. Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Imagine natin pag itinakda ang kalimitan naririnig natin yung itinakda ang tadhana, no? Itinakda ang oras, ang panahon. At ito ay katulad din ng salita ng Panginoon, na ito ay tinakda ng Panginoon sa ating lahat upang makita natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Na minsan, ang tagal na natin, ang dami nating hinanaing sa buhay. Ano bang buhay na ito? No? Pero tanungin natin, kapatid, gaano ba kadalas na ikaw ay umaaten sa gawain ng Panginoon? Hindi, kasi busy ako eh. Ang dami akong ginagawa. Ang dami akong kinaabalahan. Minsan, ganun din po ako. At nung natunghayan ko ang presensya ng Panginoon, yun pala ang tunay na pahinga. I encourage everyone, mga kapatid, na gamitin natin. At yun din, dahil ito ay itinalaga, hindi ng mga pastor, kundi mismo ng Diyos. Mga kapatid, ang Sabat ay hindi pasanin o isang panuntunan na dapat sundin. Kundi ito ay isang regalo mula sa Diyos na dinisenyo para sa ating kapakanan. Minsan nagiging obligation yan, di ba? Ay, Sunday ngayon, may tungkulin ako sa Panginoon. Tama? Yung may ating minsan naririnig, ay meron akong tungkulin para sa Panginoon. No? Kapatid, kung tayo ay a-attend sa ating gawain, isipin natin na ito ay isang regalo. Wow, Lord, excited na ako. Natanggapin ang regalo na ito. Binigyan diin ng ating Panginoon Hesus na hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Dito po sa pahayag na ito ay nagbibigay diin na ang tao ay mas mahalaga kaysa sa Sabat. Sabi nga, ang the Lord's Day ay ligaro ng Panginoon sa atin. At para sa iyo, para sa atin, ang araw na ito. At ang Sabat ay patuloy na nagtuturo sa atin na paglingkuran ang tao. Hindi ang kabaligtaran. Sa prinsipyong ito, mga kapatid ng Biblia, ito po ay tumutukoy sa rest o pamamahinga. Ang Sabat ay isang araw ng pahinga mula sa araw ng gawain. Ito ay isang panahon para na magpahinga po tayo. Ang ating katawan, ang isipan,
at upang maglaan ng oras sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, tunghayan muna natin yung Old Testament mula sa Exodus 20, verse 8 hanggang 11. 8. Lagi mong tandaan, ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 9. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. 10. Subalit sa 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhan, mayaman sa inyo. 11. 6 na araw kung nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, ang lahat ng mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Amen. Ito ay uri ng pagsamba. At sabi nga, ito ay inilaan ng ating Panginoon. Ito ay isang araw ng pagsamba at pag-alala natin sa ginawa ng Diyos para sa atin. Ito ay isang panahon upang magpasalamat at magbigay puri sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga rin sa atin ng Deuteronomy 5, verse 12 hanggang 15. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga tulad ng iniutos ni Yahweh na iyong Diyos. 13. 6 na araw kang nagtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. 14. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ang araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Ikaw, ang iyong anak, mga aliping lalaki o babae, ni alinman sa mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipanayaman sa inyo. Ang inyong aliping lalaki man o babae ay kailangang mamahingang tulad mo. 15. Alalahanin mong naging alipin ka rin ng Ehipto at mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Amen. Ay kita natin, pinagdiinan ng Old Testament ang araw na ito. Ang pamamahinga hindi lamang sa iyo, kundi sa mga tao na nasa paligid mo. At napakahalaga ng mga bagay na ito. Sabi nga, ikaw at ang ating mga kasama. Ang Sabat ay isang araw upang magkaroon ng pakikisama sa Diyos at sa ating kapwa. Ito ay isang panahon upang magkaroon ng kagalakan at pag-ibig sa isa't isa. Kaya nga ito yung tinatawag na koinonia o yung fellowship. Meron tayong panahon upang magkaroon tayo ng pag-uusap, Pagkaroon tayo ng pagninilay sa isa't isa. At sa ating patuloy na pananambahan ay napakahalaga ng bawat isa. Kaya nga po tayo mayroong mga tinatawag na small group o D group, Yan ay nagpapatungkol o sa life group natin na nagpapatungkol sa ating mga interest. Maaring ito ay nagpapatungkol sa ating kinabibilangan upang tayo ay makarelate sa ating mga pinag-uusapan. Minsan sa buhay natin, hindi ko naman maintindihan kasi maaring sa mga kabataan lang yan o maaring sa mga nakatatanda, o hindi ko naintindihan kasi wala pa akong asawa, dalaga pa ako, binata pa ako, hindi ko maintindihan yan. Subalit ang prinsipyo ng pagsamba ay hindi po ganon. Dahil ang pagsamba natin sa ating Panginoon ay nasa lahat ng level o antas ng sino mang tao na dumadalo sa pananambahan ng Panginoon. Dahil sapat ang biyaya at salita ng Panginoon Diyos upang sa ikatututo at ating ikalalago bilang sa ating pananampalataya. Ang kahalagahan ng aral na ito o
o ang araw ng pamamahinga ay para sa ating kapakanan. Ito ay isang araw para sa pagpapagaling o yung pag-renew natin at pag-aalaga ng ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, tayo ay higit pa kaysa sa ating mga gawain. Ang Diyos ay patuloy na nagmamalasakit sa ating kalusugan, kapwa pisikal at espiritual. He is concerned sa lahat ng bagay niyan. Kaya nga, ang Hebrews 4:1-16 ay nagpapaalala sa atin. Bagamat ang mga Israelita sa panahon ni Moses ay hindi nakapasok sa pahinga ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at pagsuway, pinatungkulan ni Apostol Pablo ang talatang ito o buong chapter na ito upang ipaalala ano nga ba ang pahinga. What is the Sabbath o the purpose of Sabbath sa ating buhay? Tunghayan po natin ang mensaheng ito mula sa Hebrews 4:1-16 sa isang paliwanag in biblical principle po. Hebrews 4:1-16. 1. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. 3. Tayong mga sumasampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At ang ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos na sa kanyang paglikha. 5. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. 6. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi makakapasok at makakapagpahinga dahil hindi sila sumasampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin magpahinga sa piling ng Diyos. 7. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niya. Ngayon, pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit. Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, iya'y inyong puso huwag patigasin. 8. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9. Paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw? Mayroon ding kapahingahang nakalaan sa taong sumasampalataya sa Diyos. 10. Sapagkat ang sino mang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay makakapagpahinga rin sa kanyang paggawa tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng hindi sumasampalataya. 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilaan may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu at ng kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13. Walang makapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. 14. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapinunong pare na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. 15. Ang ating pinakapinunong pare, ito ay
nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. 16. Kaya't huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating mga pangangailangan. Purihin ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, napakaganda ng paliwanag ng Hebrews 4, 1-16 sa kapahingahan ito. Ang kapahingahan ng lahat ng sumasampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sa kabila ng maaring ating mga pagsisikap at ay maaring katulad din tayo ng mga Israel na bagamat nagsikap sila, ngunit hindi sila nakapasok sa pahinga o sa rest na sinasabi ng ating Panginoon o pamamahinga dahil sa kanilang disobedience. Ang talata ay nag-aanyaya sa ating lahat na manampalataya at pahalagahan natin ang pamamahingang ito at sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi nga, alam ng Panginoon Diyos at talastas ng ating Panginoon Diyos ang laman ng ating puso. Kaya sa ating pananambahan, maaaring yan ay bukas. No? Sikapin natin na makapasok sa kapahingahan ito. Kapahingahan na maranasan natin ang presensya ng Panginoon Diyos. Ang araw ng pamamahinga ay hindi lamang isang araw ng kalendaryo. Ito ay isang regalo mula sa ating Panginoon Diyos na dinisenyo upang makatulong sa atin na mabuhay ng mas mahusay at mas malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon Diyos. At nais kong sa ating huling pananalita, partner, ano ang iyong huling pananalita sa ating devotion ngayong araw na ito? Praise God! So, ayun po, napag-aralan po natin ang Sabbath Day. Hindi lang po ito araw ng pamamahinga ng ating katawan na pagod sa 6 na araw na trabaho. Ito rin po ay ang araw ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Araw na papurihan natin ang ating Panginoon sa buong linggo na ginawa niya sa atin, sa kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin, sapagkat ang Panginoon po, kapag po lumapit tayo kung tayo'y napapagod, ang Panginoon po ang magbibigay ng kalakasan sa ating katawan. Hindi lang sa physical na katawan, kundi sa spiritual na katawan. Sapagkat kung mapapansin niyo po, kapag po araw ng Sunday, hindi lang naman Sunday, araw ng Sabbath, yung talagang pumupunta tayo sa church, nagpupuri tayo sa Panginoon, nakikipag-fellowship tayo sa ating mga kapatid. Pag mayroon pong kagaanan ng ating loob, mayroong joy na naghahari sa ating puso, at yun din po ang magiging kalakasan natin upang mapaglabanan natin ang susunod na araw, na 6 na araw na muli na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon para sa ating physical na katawan, sa ating kalakasan. Kaya sa 7 araw, sabi nga po, tayo ay mamahinga sa piling ng ating Panginoon. Ayun lamang po. Amen, mga kapatid. At ngayon, salamat, partner. At ngayon, nais kong i-acknowledge ang ating mga partner online, no? At ito ay kauna-unahan, siyempre, ang Ate Carmeline Tanyo, kasama natin ngayong umaga. At sa bawat umaga, no? Si Ate Carmeline. At yun din si Nay Edna Rosena, mula po sa lugar ng Liliw. Kasama din natin si Ate Cindy Mercado, no? At syempre si Engineer Errol Miñas, kasama rin po natin. Sabi dito sa comment ni Edna, blessed God morning everyone, praise God sa buhay nating lahat. Ganun din, kasama natin si Tita Leia, no? Aking tita dyan sa Pagsanghan, Laguna. Tita Leia Mercado, God's morning. Yan, si Ate Marta
sa Bulacan Chaong, sa church po namin, malapit po ang bahay nila dyan, no? God's morning, sabi nga, pagbati din, no? At syempre si ating kapatid mula sa US, no? Si Sister Abigail daw, no? Yan. Isang mapagpalang umaga, gabi o tanghali dyan sa inyo, dyan sa US, no? At syempre, kasama rin natin si Caroline Mercado, aking kapatid. Yan, God's morning po sa lahat. Syempre, aking magandang nanay, Corazon Mercado, kasama din natin. At si Beatrice, no? Gandang pangalan. Isang welcome po at God's morning po sa inyo at sa inyong buong pamilya, sa pagbati, no? At kay Kuya Chris, no? Diyan sa Bulacan Chaong. Kuya, God's morning. No? Yan, it's a commandments to come every Sabbath, sabi ni Sister Caroline, no? Sabi ni Nay Edna, thanks be to God sa kanyang banal na salita. To God be all the praises, honors, and glory. Amen and amen. Amen po. At ito, sabi rito rin sa comment ni Caroline, napakasarap na palaging maranasan ang presensya ng Diyos. Amen and amen. Mga kapatid, dahil dyan, nabasa ko na ho ang lahat. No? Again, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng ito ng biyaya at awa na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Patuloy na dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na tatagan ng pinagkakaloob mo sa amin ang pananampalataya at paniniwala na ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. At sa araw na ito ay pinaalala mo sa amin na ang presensya ng Sabat, ang pamamahinga ay ikaw. At ito po ay dinadalangin po namin na patuloy po naming maranasan na ang iyong presensya ay sapat at katugunan sa bawat araw na aming tinatahak at ikaw ang kalakasan ng lahat ng ito. Muli sa lahat ng ito, patuloy namin pinasalamatan ang iyong kaligtasan, patnubay, gabay, probisyon, kagalingan sa bawat isa sa amin. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Again, mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, and see you, mga kapatid ko dyan sa Purpose Field Live on Sunday. At sa ating mga churches, no? Maging excited po tayo. At patuloy po nating damhin ang presensya ng Diyos. Huwag po nating kaligtaan at huwag po nating hayaan na ma-miss natin ang mensahe ng Diyos at ang presensya ng Diyos na higit na mas mahalaga sa lahat ng ating ginagawa at iniisip. Again, God's morning, everyone. Bye!